Okay, so in this topic, pag-uusapan natin class yung Bernoulli differential equation. So, to start up, actually, etong Bernoulli differential equation, medyo may pagkakahawig siya kay linear differential equation. So, yung magiging solution na to is a bit similar dun sa first order linear differential equation lang din. Actually, pagka ni-review niyo yung mga module nyo, at saka sa ibang sites, sobrang gulo ng binibigay na solution ng Bernoulli differential equation. But now, tuturuan ko kayo ng step-by-step procedure kasi medyo nakakalito siya kapag ka nag-search kayo sa ibang sites at saka sa ibang reviewers. Specifically, yung nasa module nyo. And i-correct din natin yung mga examples dyan sa module nyo kasi meron ako mga nakikitang errors dyan. Kaya huwag kayo lagi mag-rely sa module nyo. Dapat i-check nyo siyang mabuti kasi marami siyang typographical error. So, ngayon, itong Bernoulli differential equation, to start up, meron itong standard form and meron itong dalawang cases. For case number 1, yung standard form na makikita nyo dapat is ganito. Ayan. dy over dx plus y times p of x, which is function of x, is equal to y raised to n and then q of x. So, medyo hawig siya no class nung sa may first order linear differential equation. Kaya, hindi kayo mahihirapan sa step-by-step procedure na to kung na-master nyo na yung first order linear differential equation. If ginamit nyo class yung case number 1, yung general solution para ma-solve nyo, ito yung gagamitin nyo. Ayan, yung formula na yan. That is integrating factor y raised to 1 minus n is equal to integral ng quantity 1 minus n times integrating factor and then q of x tapos syempre dx. Okay? And to solve for the integrating factor, medyo familiar din sa inyo to if binalikan nyo class yung first order linear differential equation, that is integrating factor is equal to e raised to quantity raised to in the integral ng quantity 1 minus n p of x at saka dx. Okay? So, syempre, hindi siya sobrang similar ng first order linear differential equation kasi ibang topic naman ito. Now, for case number 2, ang makikita nyo naman dyan, class, is dx over dy naman siya. Tapos, instead of y, that is plus x tapos p of y is equal to x raised to n instead ng y raised to n dun sa case number 1. X raised to n siya. Tapos, q of y. That is function of y. So, sa pag-solve naman ng general solution ng case number 2, similar siya do sa case number 1 is just that papalitan natin ito ng x raised to 1 minus n. And syempre, function ng y itong qy, tapos dy ito. Okay? Yung pagkuha ng integrating factor, same ulit ng case number 1, papalitan nyo lang ito, instead of p of x, syempre, function ng y na siya. That is p of y. Okay? So, step-by-step procedure ng pag-solve ng general solution ng Bernoulli differential equation are the following. Number 1, kinakailangan isulat nyo yung given differential equation nyo in standard form. Kahit alin sa dalawa dyan, case number 1 or case number 2. And bigyan ko kayo ulit ng tip kung ano ba yung pipiliin nyo sa dalawa, whether case number 1 or case number 2. Simple lang. E di kapag ka simple, yung kasama ng dy nyo, piliin nyo class na i-isolate yung dy over dx. Gagamitin nyo naman class yung case number 2 if mas simple yung katabi ng dx nyo, piliin nyo class i-isolate yung dx over dy. So mamaya, magsasolve tayo parehas both cases para ma-identify nyo kung ano ba yung mas useful sa dalawa depende sa given. Next, identify p of x or p of y, q of x or q of y, at saka yung n. Okay? Yung n dyan class sa case number 1, eto class yung exponent ng y, whereas sa case number 2, eto class yung exponent ng n, ay ng x. Okay? For number 3, solving for the integrating factor. Yan. So, pag nakuha nyo to,
step number 3, that is solve for the integrating factor using yung formula nung nakakulay green na yan. For case number 1, ito yon. And then for case number 2, ito yun. Okay? And then lastly, for step number 4, solve the general solution gamit yung formula na naka-violet na to. Okay. So, I think pwede na tayong mag-try kasi step-by-step procedure naman yan. Iisa-isahin natin and para rin mas maintindihan nyo. So, for example, number 1, galing ito sa module nyo, meron lang tayo i-correct na medyo simpleng mistake lang naman. Pero dito sa example number 2, medyo malaki yung correction niya. Kaya, ibibigay ko sa inyo yung tamang solution. For example, number 1, given the differential equation that is quantity x raised to 5, y raised to 7 minus x raised to 5, y dx minus dy is equal to 0. Sabi ko sa inyo, ma-identify nyo kung anong case ang gagamitin nyo depende sa dy or dx. First question ko sa inyo, class, ano ba ang mas simple sa dalawa? Yung dy or dx na part? Definitely, kung ako titingin dito, mas simple syempre itong dy kasi wala naman siyang kasama. So, piliin nyo, class, i-isolate yung dy over dx. And to do that, kinakailangan maalis nyo yung dx in this part. So, para maalis natin yan, i-multiply nyo both sides by 1 over dx para makancel to. Pag na-cancel yan, ang matitira na lang dito, that is x raised to 5, y raised to 7 minus x raised to 5, and then y minus dy over dx na to is equal to 0. Either of case number 1 and case number 2, kinakailangan nasa positive side yung dy over dx nyo or dx over dy. Tapos, ano pa? Since dy over dx yung gagamitin nyo, eto na yon, nakuha nyo na. Kailangan nasa positive side, tingnan nyo ito mabuti, nasa positive side yung dy over dx at saka yung y and then p of x. Hanapin nyo class yung kasamang y lang, yung walang exponent. And then kailangan nasa positive side sila, yung hindi y na merong kasamang function ng x, kailangan nasa kabilang side ng equal sign. So, eto yun. So, in this case, yung dy over dx kailangan maging positive. Asan ba ang y sa dalawa? Siyempre, eto. Eto kasi meron siyang exponent, kaya hindi yan yung y nyo. Eto kasi yung inyong y. Walang exponent. Or meron man, 1 lang yan. Okay? Dapat nasa positive side daw. Ilipat nyo. That is, x raised to 5, y raised to 7 is equal to dy over dx plus x raised to 5 and then y. Pagpalitin nyo, class, para ma-rearrange natin gamit yung case number 1, this now becomes dy over dx. Pagpalitin nyo lang ng kabilang side plus x raised to 5, y is equal to x raised to 5 and then y raised to 7. Ngayon, ma-identify nyo, pagka tinitigan nyo itong mabuti, this is case number 1 and eto, class, yung inyong p of x. Tapos, syempre, yung kasama doon ng y raised to n, ito yun, y raised to n, yun yung q of x. Ano ba yung merong y raised to n or n exponent? Ito. Therefore, x raised to 5 is also equal to q of x naman. And then, etong 7 na to, this is your n. Ayan. N yung n nyo. So, ngayon, isulat nyo, para hindi kayo malito, p of x is equal to x raised to 5. Q of x is also equal to x raised to 5. Tapos, n is equal to 7. Hindi pala 5. 7 yan. Ngayon, ano daw yung next step? Sabi nga doon na isulat nyo na sa standard form, na identify nyo na yung p of x, q of x, at saka n. Let's now solve for the integrating factor using this formula. So, kunin nyo yung formula na to. Kunin ko. So, i-copy ko lang. And then, paste ko dito para meron tayong kopyahan. Integrating factor is now equal to, palitan nyo, e
raised to quantity 1 minus ano yung n nyo? That is 7. Times ano yung p of x nyo? X raised to 5. And then dx. Simplifying before integrating, this now becomes e raised to integral ng negative 6 and then x raised to 5 dx. Integrating, this now becomes e raised to negative 6, ilabas niyo yung constant, and then x raised to integral, x raised to 6 over 6 na to. Yung plus c, huwag niyo munang ilagay kasi ilalagay natin yung plus c doon sa final answer natin. Okay? Simplify further, this is 6 divided 6, cancel to, pero yung negative may iwan. Therefore, e raised to negative x raised to 6. This is now your integrating factor. Ayan na, yung integrating factor nyo. Next step, balik tayo ulit dito. Pag nasolve nyo na integrating factor, solve the general solution using yung formula na to. So, kunin natin ulit. Ayan. Kunin natin ulit. And then, copy this. Paste ko ulit dito. Para meron tayo ulit gayahan or kopyahan ng formula. So, actually, mabilis lang naman talaga siya. Pinapagulo lang nung module nyo at saka ng ibang sites. So, integrating factor, ilagay nyo dito. That is quantity e raised to x, negative x raised to 6 times yung y raised to 1 minus n nyo, that is y raised to 1 minus 7 is equal to integral ng quantity 1 minus 7, integrating factor ulit, that is e raised to negative x raised to 6 times yung q of x nyo, that is x raised to 5, x raised to 5, and then dx. Simplify, bago tayo mag-integrate, this now becomes y raised to negative 6, e raised to negative x raised to 6 is equal to integral ng negative 6 to, ilagay nyo to sa harap, that is x raised to 5, and then e raised to negative x raised to 6, and then dx. Okay? So, ayan. To solve for the integral of this, kinakailangan mag-use substitution tayo. Therefore, mag-let u tayo class. And pagka-class binalikan yung integral calculus nyo, usually kapag nagle-let u tayo, ang nile-let u natin yung exponent ng exponential function nyo. So, let u is equal to negative x raised to 6. Therefore, du is equal to negative 6x raised to 5. And ano na nga class ang goal natin? So, lagyan nyo class ng dx to. Ang goal natin, kapag ka-nilet nyo yung exponent ng e nyo, kinakailangan mapalabas nyo yung katabi niya. Which is, nakuha naman natin. Diba? Ito yon at saka yung dx. So, ngayon, using u substitution, palitan natin y raised to negative 6, e raised to negative x raised to 6 is equal to integral. Palitan nyo na yung e raised to u nyo and then du. Ayan na. After that, integrating y raised to negative 6, e raised to negative x raised to 6 is equal to integral nyan, that is e raised to u and then plus c. Substitute. Yung nakuha nyo. I mean, yung nilet u nyo kanina. O, dito na tayo. Hindi na yata kakasya. Dito na tayo. Sa taas. Lagyan ko to ng hati. Color yellow. Ayan. Dito na tayo sa taas. Sulat ko lang yung kanina. Or copy natin to. Para hindi tayo maligaw. Ay, ba't ba ganun? Ayan. Dito na tayo. This now becomes y raised to negative 6, e raised to negative x raised to 6 is equal to e. Ano yung nilet yun yung kanina class? That is negative x raised to 6. Negative x raised to 6 and then plus c.
Simplify further, eto, ilagay nyo dun sa kabila lahat. Therefore, y raised to negative 6, or divide both sides natin. Pakita ko pala sa inyo. O divide both sides by e raised to negative x raised to 6. Ganun din dito. E raised to negative x raised to 6. Makakancel to at saka ito. Therefore, this now becomes y raised to negative 6 is equal to ito at saka ito. Pagka pinag-divide nyo, ang matitira dyan, 1 na lang. Plus c and then over e raised to negative x raised to 6. Siyempre, kapag ka inangat nyo to, yung denominator na yan, ginawa yung numerator, this now becomes y raised to negative 6 is equal to 1 plus c e raised to positive na yan, x raised to 6 na to class. Ito class yung final answer. Makikita nyo class sa module nyo, medyo magkaiba yan. I mean, minimal lang naman yung difference. Ang napansin ko na naging mali na nasa module nyo, nung, check ko lang. So, ayan class yung final answer. Ang napansin ko na naging mali, ito. Nung kinuha yung integrating factor, na iba na yung value na to. Na iba na yung value niyan. Naging positive na siya, which is wrong. Kasi hindi siya magiging positive. So, binerify ko na yan. Ito class yung final answer. So, ayan. So, let's proceed to another example. Let's try this. Ito naman, medyo malaki yung error niya. Nasa module nyo ulit to. Pero ngayon pa lang, i-correct na natin yan. Ngayon, mapapansin nyo, nakasulat na siya in standard form. It's just that, yung function ng yung case natin is case number 2. Hindi kagaya nung first example natin, case number 1 yung ginamit natin. So, tingnan natin yung case number 2. Sabi dito, kailangan daw dx over dy, which is correct. Tapos, hanapin nyo class yung function na y, tapos may kasama siyang x. So, hanapin natin yan. Tapos, hanapin nyo daw yung x na merong exponent, any exponent, and then meron siyang kasamang function ng y. So, nasaan kaya? Ang technique lang dyan, hanapin nyo yung merong exponent na x at saka yung walang exponent na x. So, yung walang exponent na x, tama ba? Yung ba example? X over y pala to. So, this is x over y ito. Ayan. So, let me check lang. Baka kaya na mali yung tingin ko. Ayan, correct naman. X over y. So, hanapin nyo class yung function or yung x na walang exponent. I mean, may exponent pero 1 lang. Tapos, hanapin nyo exponent. Yung x na mayroong exponent which is yung number na more than 1 or different from 1. So, ito class yung x raised to n and then yung x alone nyo, ito yun. So, dapat ito class yung kasama nung dx over dy sa kabilang equal sign. So, therefore, this now becomes dx over dy minus, lipat nyo to, x over y and then equal to x raised to 9. Ngayon, i-rewrite ulit natin para ma-expose yung p of x at saka yung, yung p of y at saka yung q of y. This now becomes dx over dy plus, i-plus natin ha, quantity ng 1 minus 1 over y, negative to. Teka lang. Negative 1 over y and then x. Pares lang yan, di ba? Yung x na to, hiniwalay ko lang, tapos natira, syempre, negative 1 over y is equal to x raised to 9. Since wala siyang kasamang q of y, which is yung kailangan natin, therefore, 1 lang siya. Wala man siyang kasamang q of y, pero alam nyo na meron kasama siyang coefficient na 1. So, therefore, this is your p of y, and this is your q of y. Ano ang n nyo? Ito class yung 9. This is your n. Okay? So, isulat natin ulit. Since case number 2 ginagamit nyo, that is p of y is equal to negative 1 over y. Q of y, on the other hand, that is equal to 1. Tapos yung n, of course, nakuha na natin yan, that is 9. Next step, ano yung next step natin? Pagka nasulat nyo na in standard form, nakuha nyo na yung p of x or p of y,
Q of y at saka yung n, solve na natin integrating factor using this formula for case number 2. So, i-copy natin para meron kayong kopyahan. So, paste natin this example number 2 nyo. Ayan. Ayan. So, solving for that, palitan na natin mga value. This is now equal to e raised to integral quantity 1 minus 9 times p of y. Teka lang, nawala yung p. Ayan, p of y. So, p of y, ano ang p of y nyo? Negative 1 over y times, syempre, dy. Simplify, you will get e integral ng negative 8 times negative 1 over y dy. Negative times negative, that is positive 8, tas ilabas nyo na. This is now equal to e raised to 8 integral ng 1 over y at saka dy. So, nakikita nyo na ba? This is now equal to e raised to 8 ln y. Iangat nyo yung 8 na to. Nakuha na natin to last time sa first order linear differential equation. Iangat nyo yung 8 na yan. Gawin yung exponent. This now becomes e raised to ln y raised to 8. And then, syempre, cancelin nyo to. Yung e raised to ln na yan. This is now equal to y raised to 8. And this is your integrating factor. Ayan na. Since meron ako yung integrating factor, pwede tayo mag-solve ng general solution. Basta class kabisado nyo yung formula, masusundan nyo yan. Pero kung hindi nyo class kabisado yung formula, hindi nyo yan class masasolve kasi yan yung kailangan nyong gamitin. Kaya, ngayon pa lang, mag-memorize na kayo kasi medyo mahaba yung formulas na kinakailangan nyong kabisaduhin, lalong-lalo na dito sa DE. Solve na natin yung integrating factor, that is y raised to 8. Tapos, x raised to 1 minus 9 is equal to integral ng 1 minus 9 times integrating factor ulit, y raised to 8 times yung q of y, as ng q of y nyo, 1 lang, that is 1, o times 1, and then dy. Simplify further, you get y raised to 8, x raised to negative 8 is equal to integral ng negative 8, y raised to 8, and then dy. Next, integrate na natin y raised to 8, x raised to negative 8 is equal to negative 8 times y raised to 9 over 9 and then plus c. Yan na. Sa totoo lang, pwede na yung final answer na yan. Kapag kaklasin yung sinagot nyo, pwede na yan. Pwede na yan. Pero pwede din na ganito yung final answer nyo. So, i-highlight ko to. Kapag kaklas, ito yung naging final answer nyo as long as nasa choices. Kapag ka-exam, pwede na yan. Basta yan yung nasa choices sa exam, pwede na yan. Or, baka naman wala sa choices yan. Baka akala nyo mali agad, i-manipulate nyo class. Pwede kasi ang mangyari, y raised to 8 over, ibaba nyo yung x, magiging x raised to 8 is equal to negative 8 over 9, y raised to 9, and then plus c. Lipat nyo itong x na to sa kabila, cross multiply. This now becomes, dito na. Ano mangyayari? This now becomes y raised to 8 is equal to, pagka nilipat nyo yung x raised to 8 na yan, magiging negative 8 over 9, x raised to 8, y raised to 9, and then plus c. Pwede rin to. So, alisin ko na pala to. Hindi naman to kailangan. Tapos, itabi ko na lang to dito. Ayan. Lagyan ko na lang to ng arrow. Yan, better. So, ito class yung final answer talaga ng problem number 2 na to. Ang napansin ko sa module nyo, ito yung nangyari. Bakit hindi
Ganyan yung naging sagot. Bakit sobrang layo? Nasaan ba? Kaha? Para alam nyo din kung saan nangyari. Ayun. Ganun din class. Nung sinasolve yung integrating factor, nagkaroon ng error, kaya nagtuloy-tuloy na yung error sa module nyo. And that is wrong. Ito talaga yung correct final answer sa example number 2 natin. Ayan, so paki-take note of that para hindi kayo class mamali. And also, try na natin yung example number 3 na to para matapos na. For example number 3, titigan nyo mabuti, given differential equation that is y times quantity 6y squared minus x minus 1 dx plus 2x dy is equal to 0. First step na kinakailangan nyong gawin kapag binigyan kayo ng differential equation, i-identify nyo kung ano ba yung mas simple sa dalawa, that is dx or dy. Based sa observation ko, di ko alam kung pares tayo ng observation, mas simple yung dy kesa dito sa dx kasi marami siyang kasama. So, therefore, kung mas simple pala yung dy, dapat ma-isolate nyo yung dy over dx. Okay? To do that, distribute nyo muna itong y sa kabila. This now becomes 6y cubed minus xy minus y and then times dx plus 2x dy is equal to 0. Next, para syempre mahiwalay nyo, maalis nyo yung dx dito, kailangan mailagay nyo siya sa ilalim ng dy, correct? And dapat ma-isolate nyo yung dy over dx lang. Kailangan maalis nyo yung 2x na yan. So, ang gagawin nyo, i-multiply nyo both sides by 1 over, since gusto nyo maalis yung dx dito, i-divide nyo ng dx. And since gusto nyo maalis yung 2x dito, i-divide nyo rin siya ng 2x. And pansinin nyo, makakancel tong dx at saka 2x na to. Try nyo. I-multiply nyo to dito. Makakancel yung dx pero magkakaroon ng over 2x yung ilalim or denominator. This now becomes 6y cubed minus xy minus y over 2x. Plus, mawawala na yung 2x yan, magiging dy over dx na to is equal to 0. Simplify further, pag hiwa-hiwalay nyo class yung numerator na to gamit itong denominator. This now becomes 6y cubed over 2x minus xy over 2x minus y over 2x plus rewriting dy over dx is equal to 0. Simplify, makakancel to at saka ito magiging 3 na lang to. Yung x na to matatanggal yan at saka mawawala yan dito. Okay? So, ang matitira is 3y cubed over x. Ayan. Minus y over 2 na lang to and then minus y over 2x and then plus dy over dx is equal to 0. Since ang differential nyo is dy over dx, this will fall under case number 1. Kasi syempre, dy over dx yung nasa case number 1. So ngayon, let's try na maisulat in this format. Kailangan mahiwalay nyo yung y na exponent is 1 and then y na merong exponent na number that is different from 1. So, try natin. Nasaan ba yung y na merong exponent? Ito. O nasaan kaya yung y ng exponent is 1? Ayan, dalawa sila. So, therefore, nasa positive side dapat ito at saka ito yung dapat nasa positive side ito at saka yung merong y na 1 yung exponent, dapat ito nasa kabilang side. So, ilipat nyo class. This now becomes, may iwan dito dy over dx minus y over 2 minus y over 2x is equal to negative 3y cubed over x. Next, i-rewrite natin para ma-isolate natin yung merong exponent na y at saka yung 1. Yung exponent lang. This now becomes dy over dx plus
Quantity. Pagka finactor out nyo class yung y na yan, eto may iwan dyan. Negative 1 over 2 minus 1 over 2x and then ilabas nyo class yung y. Okay? Is equal to negative 3 over x times y raised to 3. Ayan na. Isulat na natin. Therefore, in this case, ano kaya ang p of x nyo? And ano ang inyong q of x? Tapos, kunin na rin natin class, what is n? Based observation ko, yung p of x, yun yung kasama ng y na merong exponent na 1 lang. That is negative 1 over 2 minus 1 over 2x. Whereas yung q of y naman, yung q of x, that is negative 3 over x. Tapos yung n, syempre, ito yun, yung exponent ng y. That is 3. Ayan na. Next step, pagka nakuha nyo na yung, na-write nyo na siya in standard form, na-identify nyo na yung p, yung q, at saka yung n, solve na natin integrating factor and then solve the general solution. Hindi ko na ilalagay class yung formula kasi medyo kabisado nyo naman na yan. I hope. So, integrating factor, pagka sinolve yung integrating factor, that is equal to, o ilagay na nga natin, sige, para pagka nag-review kayo, hindi kayo nalilito. Ito lang naman yun eh. Case number 1. So, ang case number 1 is this one. Copy natin. Lipat tayo. Case number, ayan, number 1. Solving for integrating factor, palitan niyo yung mga alam nyong values, e raised to quantity 1 minus 3. P of x, anong P of x nyo? Ayan, dalawa yan. That's quantity, negative 1 over 2 minus 1 over 2x, that is dx. Simplifying, that is e raised to negative 2 times negative 1 over 2 minus 1 over 2x and then dx. Distribute nyo class itong negative 2 na yan dito at saka dito. Mapapansin nyo, pagka ginawa nyo yan, this now becomes e raised to integral. Makakancel yung negative na yan, tsaka yung 2, di ba? Magiging 1 na lang to. Eto kaya, negative 2 times negative 1 over 2x magiging plus 1 over x na lang to. And this one is dx. Yan. Kasi pagka dinistribute yung negative 2 na yan, ganyan kakalabasan 1 plus 1 over x and then dx. Next. Integrate na natin. This now becomes, ano ang integral niyan? This now becomes e raised to x plus ln x. Pag hiwalay nyo, alam nyo na kapag ka merong addition sa exponent ng isang base nyo, pwede nyo siyang gawing multiplication, di ba? Pwede nyo paghiwalayin, this now becomes e raised to x times e raised to ln x. Since pareha sila ng base, pwede nyo siyang ibalik dito. Pwede nyo siyang gawing addition. Ganun ginagawa natin, di ba? Sa exponent. So, eto, makakancel na itong e raised to ln na to. This now becomes, ang matitira, x na lang yan, and then copy this, e raised to x na lang to. Okay? So, therefore, this is now your integrating factor. And then lastly, since meron na kayong integrating factor, solve na natin yung general solution niya under case number 1. Nasaan ba ang general solution? Ito. Copy this. Ayan, dito natin gawin. Paste. Ayan. Sabi natin class yung integrating factor. Sub natin ng konti. Ayan. Substitute nyo. Solve natin yung general solution. Substitute nyo yung integrating factor at saka yung mga values na alam nyo. Integrating factor is x e raised to x. This is x e raised to x and then y raised to 1 minus 3 is equal to integral ulit.
Puro na lang integral. Integral ng quantity 1 minus 3, integrating factor, that is x e raised to x, and then q of x, that is negative 3 over x, times negative 3 over x, and then dx. Simplifying, you get x e raised to x, y raised to negative 2 is equal to integral ng negative 2 x e raised to x times negative 3 over x dx. Simplify, makakancel tong x na to at saka yung x na to. This now becomes x e raised to x, y raised to negative 2 is equal to negative 2 times negative 3, that is positive 6. Ilabas nyo na kasi constant naman yan. Integral ng e raised to x and then dx. Ayan, e raised to x dx na lang. This now becomes x e raised to x, y raised to negative 2 is equal to 6 e raised to x pa rin to, and then plus c. Ayan, malapit na tayo sa katotohanan. Tapos, pwede nyo ibaba. Ito. Pwede nyo ibaba yan. Pagka ginawa nyo yan, class, sa totoo lang maraming pwedeng final answer dyan eh. Pakita ko ba lahat? O sige. Unang final answer na pwede nyong mangyari dyan, x e raised to x, ibaba nyo yung y raised to negative 2, y raised to 2 na yan is equal to 6 e raised to x and then plus c. Lipat nyo ito sa kabila. This now becomes x e raised to x is equal to 6 e raised to x and then y is squared plus c y squared. Actually, class, pwede ito. Pagka ito class yung lumabas sa choices sa exam nyo, edi yan yung piliin nyo. Pero isa pa, na pwede nyo gawin dyan, ano ba? Ayan. Pwede yan, pwede rin to. O, magaling tayo ulit dito. Ang ibaba nyo naman, class, yung x e raised to x na yan. I-divide both sides nyo. X e raised to x, lalagyan ko ng or ha, or. And then, y raised to negative 2 is equal to 6 e raised to x and then plus c. Pagka dinivide nyo both sides yan by x e raised to x e raised to x, makakancel to, tsaka ito. Tapos makakancel din to. So, therefore, this now becomes y raised to negative 2 is equal to 6 na lang to over x and then plus c over x e raised to x. Pwede rin yan. Pwede rin yung final answer na ganyan. If you decide to do this. So, kung yan class yung lumabas sa choices nyo sa exam, and then pwede din yan. Wala naman nagbabawal. So, ayan lang class. Actually, pwede rin to eh. Pwede na rin to. Pero, ayan. Yun yung mas formal na answers, yung dalawa. So, recap tayo class kung paano tayo nagsasolve ng Bernoulli differential equation. First things first, kinakailangan isulat nyo in standard form whether case number 1 or case number 2. Case number 1, meron siyang dy over dx, whereas yung case number 2, dx over dy yung differential niya. Next, pagka naisulat nyo na, in standard form, kinakailangan i-identify nyo yung px, qx, at saka n. Or, py, qy, and n. Pagka na-identify nyo yung tatlo na yon, solve the integrating factor using this formula or using this formula. Then lastly, pag nakuha niyo integrating factor, solve the general solution using this formula or using this formula in case number 2 naman.
Again, this is a bit similar sa first order linear differential equation pero syempre merong mga minimal changes lang. And ayun lang, hanggang dito lang class yung discussion natin ng Bernoulli differential equation. I hope meron kayong natutunan kahit konti. Thank you so much.